Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga din po, Father. at welcome po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ang inyo pong intensyon ay ating ipinagdadasal, lalo na po yung mga nagpamisa ngayong umagang ito at yung mga sumusubaybay sa atin sa pagitan ng ating FB Live, particularly ang ating mga overseas Filipino workers. Kasama pong nating ipigdadasal ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversary ngayong araw na ito at lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday. Lalo na po si Dr. Zillian Andal ng Lipa Medics and Mediatrix Hospital. Ganon din po, ating ipinapanalangin ang lahat ng mga may sakit at itinataas sa Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Naway ang inyong kahilingan na gumaling ay pagkalooban niya ng biyaya. Kasama po ng ating mga intensyon, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pakikilahok sa banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na pag nawalan tayo o sa maraming beses nating pagbabaliwala ng Diyos o pagbabaliwala sa Diyos at pagbibigay galang sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong pinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning na pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraon noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha.
Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, sa utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang ngalang banal. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang danan na mula sa mga Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Guilty or not guilty? Sumasama ang loob sa pari kapag ka napupuna ang bihis sa loob ng banal na misa. Guilty or not guilty? Not guilty. Nagtatampo sa pari o sa mga server ng simbahan kapag napupuna na sa pagdiriwang ng banal na misa ay nagsa-cellphone at wala ang atensyon sa pagdiriwang. Kung minsan, ganito tayo. Sumasama ang loob natin kapag sa loob ng banal na misa ay nachi-check yung ating kilos at bihis. Bakit po ba mahalaga na ito ay, o maging aware tayo at maging conscious sa bagay na ito? Parang sa pang-araw-araw nating pamumuhay, napakaliit at napakasimple lang nito. Pero pag tiningnan natin ito in the light of our faith,
And in the light of the celebration of the Holy Eucharist, ano ba ang nasa likod nito? Una, pag tayo po ay nasa loob ng misa, hindi lang tayo pupunta sa sinihan na manunood ng isang pelikula. Pag tayo po ay nasa loob ng banal na misa, hindi rin tayo a-attend lamang ng meeting o ng forum na may kinalaman sa ating lipunan. Hindi rin ito isang simpleng gathering lamang nating nananampalataya. Sa pagdiriwang ng banal na misa, haharap po tayo sa Diyos. At sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ang kaharap natin ay ang ating Panginoon. Pag itinaas ng pari ang banal na ostia at kinonsecrate ang alak at tinapay, sa ating pananampalataya, hindi na siya tinapay o alak lamang. Although ang appearance niya ay alak at tinapay, siya ay Panginoon. At paghaharap tayo sa Panginoon, hindi siya katulad lamang ng mayor ng isang city or governor ng isang province o senator or congressman, no, ng isang territory o presidente ng isang bansa. Siya ay Diyos natin. At ang Diyos natin ay marapat lamang ng full reverence and worship. Yun ang nasa likod ng pagpapalaala ng pari. Kung bakit tayo ay pinapaalalahanan sa ating suot, bihis, kilos, gawi sa loob ng pagdiriwang ng banal na misa. Makikipagkita tayo sa Diyos, makikipagtagpo tayo sa Diyos. Hindi siya simple at ordinaryong tao lamang, siya ay Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. At marapat sa Diyos ang alin? Full reverence and respect. Kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, at kung ano-ano ang ating ginagawa, wala doon ang ating focus and attention, ibig sabihin, ipinapahayag ng ating kilos, ipinapahayag ng ating bihis na ang Diyos is less important. Ayun po yung nasa likod na iyon. O nasa likod ng pagpapaalaala sa atin. Kapag tayo ay pupunta sa pagdiriwang ng banal na misa at ang bihis natin ay parang pupunta lamang tayo sa beach o para lang tayo makikipagkwentuhan at makikipagmaritisan sa loob ng simbahan at hindi tayo magdadasal. We are not giving full reverence and respect to our God na sinasabi nating sumasampalataya tayo at pinaniniwalaan natin. Sa unang pagbasa, hindi makaharap si Moses. Tinatakluban niya ang kanyang mukha. Bakit? Because of his full reverence and respect to God. Hindi siya kaya nagtataklob ng mukha ay sapagkat siya ay nahihiya. Nagtataklob siya ng mukha dahil sa sobrang reverence niya dahil Diyos ang kanyang makakaharap. At yan ay ipinapaalaala sa atin. Araw-araw sa pagdiriwang ng banal na misa, tuwing tayo'y a-attend ng banal na Eucharistia o a-attend ng misa, hindi ordinaryong tao lamang ang ating makakaharap. Siya ay Diyos, deserving of our full reverence and respect. Kaya nga, kung puno ng paggalang at pagsamba ang ating kakaharapin sa banal na misa, dapat yung ating kilos, bihis, gawi, at isip ay marapat lamang para sa Diyos.
Kapag ka tayo ay nasa loob ng pagdiriwang ng banal na misa, at habang nagdiriwang ng banal na misa ay tayo nakikipag-transact sa ating negosyo. O kumare, kumusta na? Deal na ba tayo? Magkano ang ating kikitain? Habang kinoconsecrate ang banal na Eucharist, you are desecrating the body and blood of Christ. At kung minsan, nagkukulang tayo bilang Kristiyano sa pagpapalaala sa ganitong katotohanan. Mahirap po na maka-offend ng sensitivity ng bawat kapatid natin sa pamayanan. At kaya marami ang lumalampas sa kanilang boundary bilang mananampalataya sapagkat dito tayo nagkukulang. Ayaw nating makasakit sa ating kapwa in the name of, sinasabi nating respect. Pero hindi natin nakikita sa likod ng ating ginagawa, hindi natin na itutuwid at na ipapaalala sa ating kapwa na teka muna, ikaw ay nasa loob ng banal na pagdiriwang. Diyos ang iyong makakasama, hindi ordinaryong tao lamang. At marapat lamang na sa pagharap natin sa Diyos, ang ating full attention, full respect, and full reverence. Yun po yung nasa likod ng pagpapalaala sa atin sa tuwing tayo'y a-attend ng banal na misa. No offense meant. Pero kung talagang number one sa atin ang Diyos sa ating buhay, hindi natin siya ipapahiya. Hindi natin babastahin ang pagharap sa Kanya. Sisiguraduhin natin ang ating sarili ay karapat-dapat sa pagharap sa Kanya. Bakit? Sino ba siya? Ang sabi ng ating mabuting balita, pearl of great price. Kung siya ay pearl of great price, hindi natin binabaliwala ang Kanyang presensya. Hindi natin sinasamantala at inaabuso ang Kanyang presensya, lalo na sa tuwing tayo magdiriwang ng banal na misa, unless hindi tayo conscious at hindi tayo aware na yung palang ginagawa natin ay paglapastangan sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Mga kapatid, ngayong umaga, ipinapaalala sa atin na sa tuwing tayo'y a-attend ng banal na misa, ang kakaharapin natin ay Diyos. At ang Diyos na nangangailangan o deserving ng ating full attention, full respect, and full reverence. Kaya nga sana, sa ating pagbabalik sa banal na misa o sa ating pag-attend ng banal na misa, laging maipaalaala sa atin ito. Kung talagang number one ang Diyos sa buhay natin, dapat ipinapakita natin yan sa pamamagitan ng ating kilos, isip, gawi, bihis, sa tuwing tayo ay kakatagpuin siya sa ating panalangin, sa ating pagsamba, sa ating pakikipagtagpo sa Kanya bilang patunay na siya ang number one sa buhay natin. Magsitayo po ang lahat. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal. Hilingin nating tayo'y Kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pare, upang ang pagsaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madawa-nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo.
Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling leader, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kagandahang pagpapala ay matamo nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapangyarihan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamta nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin sa pagitan ni Jesucristong Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Diyos, manamig sa salimutan sa iyong kagandang tulog na rito ang aming iaalay. Mula sa katasabubas ang buwan ng aming mga anak mo para magiging nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking muot at tangguhan.
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninindi ko pa nanaligan puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Poon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulhensya Plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, ngayong Sabado, 1 ng Agosto, ay unang buwan ng Sabado. Mayroon po tayong prosesyon
sa karangalan ng mahal na Birhen, sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Sa mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila at puting panyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magkamit ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipayang kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at